Sa gitna ng patuloy na pila balde ng mga residenteng nanghihingi ng tubig, hindi po maiwasan ng ilan na magkainitan. Meron namang nasita dahil isinabay niya ang paglalabas sa pila para sa rasyon ng tubig. Nakatutok si Marisol Abduraman. Tirik ang araw at pila baldeng naghihintay ng rasyon ng tubig ang mga taga-Hilltop, Barangay Bagong Ilog sa Pasig kanina. Pero tila mas nauna pang napuno ang salop ng mga tao kaysa kani-kanilang mga timba, kaya nagkainitan na ng ulo. Kaya lalong mainit yung mga ulo ng mga tao dito, walang pangsain, walang pampaligo. Yung mga bata nakakaawa po, gustong maligo. Bukas may pasok, wala pong pampaligo. Kaya naman ang dumating ang fire truck na magrarasyon ng tubig. Alas 10 ng umaga ang schedule ng rasyon ng tubig dito, pero karamihan sa mga residente na nakapila ngayon dito, alas 7 pa lang ng umaga ay nandito na. At ang kanilang hiling, sana man lang daw ay magkaroon ng 2 beses na rasyon sa isang araw sa ngayon daw kasi once a day lamang daw ang kanilang rasyon. Kaya halos mag-away-away kanina sa pila. Napasugod naman ang ilang opisyal ng barangay sa pilahan kanina. Ang isang residente kasi doon na mismo naglaba. Inumin ko ito lahat? Hindi, yung timba daw, kahit 2 lang daw tapos Nakapila yan o, hindi na kami sumingit doon. Nakakaintindi ka ba? Ito na lang, patatanggal natin yung bombero para lahat kayo mawala na. Wala kayo. Pati fire volunteer, hindi na rin napigilang maghimutok. Nagmamalasakit lang din po kami sa inyo. Kaya po kami nandito. Wala po kaming sweldo rito. Hindi po siya nanghihinayang sa tubig na itinatapon niya. Imbis na magagamit po natin sa panggamit nila sa CR o pandilig man lang, binabaliwala po niya. Hindi po niya iniisip yung mga kapitbahay niya, yung mga taong naghihirap na mag-supply po ng tubig. Oo, naiintindihan ko kasi sa bahay nga namin, iniipon ko yung tubig, hinugasan ng plato. Tinatabi ko yun. Nandito ako, ihakutin ko pa yan. Ang sakit-sakit na ng likod ko. Oh. Nasakit nga yung bewang ko eh. Pero hindi umubra ang pakiusap ng barangay. Ang ali, hindi pa rin maawat sa paglalaba. Abala naman sa pagkakarga ng tubig ang mga truck na ito ng Manila Water nang abutan ng GMA News kaninang umaga. Sa dami raw ng kailangang serbisyuhan, 24/7 ang rasyon ng Manila Water sa mga lugar na walang tubig. Ang shifting kasi namin 6 to 6, so as long as kaya nung truck, inuubos namin. Sumama kami sa kanilang pag-iikot sa ilang residential area. Papansin-pansin ang mga drum at timba sa labas ng mga bahay. Lahat naghihintay ng rasyon. Kaya nang dumating ang truck, abot-abot ang ngiti ng mga residente. Kahit papaano, makakabanlaw kami ngayon, maglalaba kami. Naghintay man, maswerte pa rin sila kung tutuusin. Ang ilan kasi, umuwing luhaan. Bitbit ang kanilang mga timba na walang laman. Ang bata namang ito, pinagtsatsagaan ang mga pumapatak mula sa fire hydrant. Ano ginagawa mo? Kinakatch mo yung tubig. Saan mo ilalagay? Timba. Apektado na rin ang ilang negosyo. Binabawasan na lang ng yung sobra, hindi kagaya dati na dire-diretso yung tubig namin pag naguhugas kami. Mahirap ang tubig eh. Medyo yung pan na lang, isa lang yung putahe na may sabaw. Ang ibang kasing customer nagre-reklamo kasi kumot daw. Ang katuwiran po kasi nila, laundry nawawala ng tubig. Siyempre po, isa lang naman ng linya eh. Ang ilang water filling station, nagsara na. Meron namang extended ang oras dahil dumoble ang demand ng tubig. Pakiusap naman ng DTI sa mga refilling station, huwag samantalahin ang kukulangan ng tubig. Hindi rin daw dapat magtaas ang presyo ng bottled water sa merkado. Kailangan nating bantayan dahil number 1, kung wala nga source ng Manila Water or Maynilad, pwede nilang i-source sa iba yung tubig. Pero kailangan nilang linisin mabuti. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras.